Isa pong pinagpalang first Sunday of Advent, mga katots at mga ka-quarantine. Ngayon pong unang linggo ng panahon ng Adbyento. Ang ating magiging simpleng tanong, handa ka na ba? Uy, ako may kilala, laging handa. Ang pangalan niya, Father James Handa. Yeah, gets nyo? Gets? Father James Handa, laging handa. Pero ang ating, hindi naman yun ang ibig sabihin natin dito. Yung handa natin. Alam naman nating lahat, every Advent season, yun ang ugali na hinihiling sa atin. Eh, siyempre, kanina nga napag-usapan namin sa video chat ng aking pinsan, na ang Pilipinas nga pala ay, kung hindi earliest, one of the earliest in beginning to celebrate Christmas, no? Pagpatak pa lang ng September 1, simula na ang kanta ni Jose Marichan, no? Ng Pangpasko. Pero, given that fact, narito tayo pagdating ng unang linggo ng Adbyento, ibinabalik doon sa mas tunay na paghahanda. Alin ba yon? Hindi yung paghahanda sa araw ng Pasko, kundi paghahanda para sa darating at inaalala nating dumating sa araw ng Pasko. No, misa kasi ang tendency natin is we prepare for the day. We forget to prepare for the person who made that day special. At yun si Jesus. Yun naman ang hangad ng Adbyento. To take us deeper into the preparations, to make us ready for Jesus. At ngayong unang linggo po, ay di siyempre, yung ugali muna ang hinahingi sa atin. Yung ugali ng pagiging handa. Yung realization that eventually we really have to face God. And not only do we really have to face God, we really have to always remember, God could come anytime, soon. No? Ganda nga ng pagkakasabi dito eh. Tingnan nyo, sabi dito ni Lord. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. It doesn't matter. No matter what part of the day, or what part of your life, God could come. And minsan wala nang pasubali yun. Hindi na may announcement na pagdating ng 3 araw, mamamatay ka na. Walang ganoon. May mga magtataning pero nalalampas sa amin. Magtataning pero mas nauna. May walang taning, nauna pa rin. So, it doesn't matter. Pero ang mahalaga, hindi yung oras ng pagdating. Ang mas mahalaga ay yung kahandaan natin sa oras na ito kapag siya'y dumating. Okay po. So, ugali lang muna tayo. Ugali. Readiness. Sana atin i-develop talaga yon. Hindi lang tuwing Advent, kundi buong buhay natin. Ang Advent lang tumutulong para lagi nating mai-consider to at maipaalala sa atin. Okay po? So sana, pakiramdam natin, handa tayo para sa Kanya. Hindi para lang sa Pasko, kundi para sa ating Panginoon. Okay po? Okay, balik na po tayo sa ating mga pagbati. Patiin natin siyempre, member ng Apostolado ng Panalangin, si Iluminada Lazo, ng happy birthday. Gayun na rin kay Sister Gloria Mucha. So, happy birthday po sa inyong dalawa. Pagbati na rin natin ng happy birthday sa mga pari. Kay Father Sat Rioberos, na aming pari dito. Sa pari naman Archdiocese of Lipang, si Father Roy Makatangay. Sa aking pards na nasa Hong Kong, kay Vinsong Gonda, happy birthday din. Pagbati ko rin ng happy birthday kina Danny and Edwin Lopez. Pagbati kay Doc Leo Salud, na kaibigan nating neurosurgeon. Gayon na rin pagbati natin kay Attorney Mel Katipon, no? Siyang lawyer ng Archdiocese of Lipa. At gayon na rin pagbati kina Gio Yap, kina Doktora Sonia Comia, at sa asawa ng pamangking ko na nasa Texas, kay John Hasa. Happy birthday sa inyong lahat. And special shoutout nga pala for the 2nd year anniversary ng Balar Hotel and Spa. Happy anniversary. May opening ata sila ng kanilang dagdag na wing at mga rooms. Congratulations and more blessings po para sa inyong lahat. And of course, ang lagi naman nating paanyaya sa inyong lahat, always be cyber missionaries. Isang tatak ng ready ay handang ipahayag ang mabuting balita. Huwag kalilimutan, follow our page. Gayon na rin ang ating Instagram at Thought for the Day. At ang ating YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing. At siyempre, kapag laging handa sa harap ng Diyos, anumang oras yun sa buhay natin mangyari, ano ang ating laging sinasabi? Always be blessed and be a blessing. Okay po. Bye-bye. Ingat po kayo lahat.